pelo sangue.
Low sound. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Kayo pinagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, halit manawagan tayo kay Jesucristo upang ating kapatid na yumaong si Padre Arnold Santa Maria, OSA, ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Ipanalangin natin na pakundangan sa kanyang pagdulog at paghahain sa altar ni Kristo at pagpapastol sa kawang pinagkatiwala sa Kanya. Siya'y lumigaya sa piling ng Panginoong Kanyang sinikap paglingkuran. At upang tayo maging karapat kumanap sa banal na pagdiriwang, ilit ating aminin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakisa ka sa aming habang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayong lahat ng Panginoong Hesukristo, lalong-lalo ng ating kapatid na yumaong si Father Arnold Santa Maria OSA na yumao. Patawarin nawa ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong lingkod na paring si Father Arnold Santa Maria OSA na ginawaran mo ng banal na tungkuling ginampanan sa lupang ibabaw ay laging lumigaya sa maluwalhating pagluklok sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa.
Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo. Hiulutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinapahinga sa mainam niyang pastulan. Buhay ko'y nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Inaakay niya ako sa tahimik na batis at dulot niya ay bagong lakas. Tapat sa kanyang pangako, ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Buhay ko'y sa iyo nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Daan may puno ng dilim o ligalig, hindi ako mangangamba. Tungkod niya't pamalo ang siyang gagabay sa akin at sa sanggalang tuwina. Buhay ko'y sa iyo nakalaan sa iyo, Panginoong mahal. Magsitayo ang lahat. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibie. Ang kumain ng aking laman ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibie. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin
at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagabat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Hesukristo, Mga ginigili ko mga kapatid sa paltad pananalig, masakit na balita ang natanggap natin nung ating maunawaan na si Father Arnold ay pumanaw na. Lahat po ay nagulat at nabigla. Lalong-lalo na kami na nakasama si Father Arnold sa seminaryo. Lalong-lalo na siguro sa kanyang mga naging kabatchmates. Lalong-lalo kasama ko si Father Robert dito sa seminaryo na nakasama niya simula't simula pa nung sila pa yung nag-aaral dito sa San Agustin since 2004 hanggang sa pumunta sila ng Espanya para mag-aral ng kanilang teolohiya. Masakit para sa lahat na nakakilala kay Father Arnold. No? Lalong-lalo na kung maalala natin ang kanyang favorite expression, no? Lekat. No? Lagi sinasabi yung lekat ka. Pero kada sasabihin niya yung salitang iyon, laging mayroong 3 butas ng kanyang mukha ang humingiti. Butas ng kanyang 2 mata at butas ng kanyang bibig. No? Si Father Arnold po kasi kapag humingiti, no? Kasama ang 2 mata sa pagngiti. No? At marahil ito yung isa sa mga di natin makakalimutan sa kanya. Yung expression niya na lekat at ang kanyang mga ngiti sa kanyang mga labi. Masakit? Oo. Mahirap tanggapin sa ilan, para sa ilan? Oo. Lalong-lalo nataon pa ito sa panahon ng Kwaresma, sa huling linggo ng Kwaresma bago mag-Holy Week. Masakit dahil sa mga taong natulungan niya, sa mga nababasa ko nga sa Facebook, sa lahat ng mga nag-shares ng mga kaganapan dito sa konvento, no? Sa katabing bahay namin, nakita ko yung mga taong napaglingkuran, napagsilbihan, natulungan, na ipagtanggol ng paring ito na si Father Arnold. Isa siguro sa mga marating matutunan sa mga nagaganap na ito sa ating buhay, lalong-lalo na sa pagpano ng ating mga minamahal sa buhay, ay yung kanilang mga magagandang gawa na naibahagi sa atin. Si Father Arnold po, nung marahil, kung inyo pong nakakasalamuha si Father Arnold, kay Father Arnold kasi walang masamang tinapay na tao. Lahat siguro ng tao ay welcome sa kanyang buhay. Nakita ko nga sa isang post ng isang youth, no? Kahit ang opisina ni Father Arnold ay bukas, kahit ang kanyang refrigerator ay bukas para sa mga tao na gustong bumisita sa kanyang opisina. Minsan pa nga, kahit ang kanyang wallet ay bukas din para sa mga taong nangangailangan. Bukas lagi ang kanyang puso. At isa siguro sa maalala natin kay Father Arnold, ang kanyang pagiging bukas palad. Bukas palad siya sa mga taong nangangailangan. Hindi mapuskaila sa atin na si Father Arnold ay napakasipag na tao. Isa siguro siya sa mga pari o naging kura paroko ng ating parokya na merong kakaibang tawag sa paglilingkod. Naalala ko si Father Arnold minsan kapag napapadaw sa San Agustin, nakikita ko siya mismo ang nag-a-arrange ng bulaklak para sa mga ikinakasal. May isang point na 3 years ago, I think, si Father Arnold mismo ang nagbubukas ng pinto kapag merong kinakasal. Kasi kung maunawaan po natin, may mga tradisyon sa simbahan ng San Agustin na bago pumasok ang kinakasal, isasarado yung pinto para magkaroon ng special effect yung pagpasok ng bride, binubuksan yung pinto. At si Father Arnold, hindi siya nagkatubiling maglingkod.
Siya mismo ang nagbubukas ng pinto para magkaroon ng effect, special effect, yung pagpasok ng bride. Si Father Arnold din ang mismong nagdi-design ng mga altar, ng mga bulaklak. Siya rin ang nagwawalis paminsan-minsan kapag nakita niyang madumi ang parokya ng San Agustin. At siya rin mismo ang nagpapakain, no? Kapag merong feeding program ang parokya. Paglilingkod, mga ginigil ko mga kapatid, bibihira po sa tao ang mangarap maglingkod. Bibihira sa tao ang nagnanais, ang pangarap ay maglingkod. Marami kasi sa atin ang nagnanais na paglingkuran. Isa sa mga magagandang turo sa atin ni Jesus ay kung paano natin ituring ang ating kapwa. Ganun din dapat, no? Ganun din ituturing tayo ng Panginoon. Kung tayo ay naglilingkod sa mga tao, ay dahil dun sa biyaya na meron tayo sa ating puso. At yun ang biyaya ni Kristo na umiiral sa bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo ay nagsasabuhay ng turong ito ni Jesus, tayo po mismo ay nagpapatunay ng katotohanan na si Jesus ay totoong buhay sa ating piling. Si Father Arnold ay isang masunuring tagapaglingkod. Tagapaglingkod ng lahat, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. At isa marahil sa kanyang mga special technique, no, sa paglilingkod, siya po ay naglilingkod na merong ngiti. Isa po siyang cheerful giver. Sa kanyang paglilingkod, walang halong pag-iimbot, purong kaligayahan kapag siya'y nagbabahagi ng kanyang sarili sa ibang tao. Pangalawa, marahil, na makikita natin kay Father Arnold. Ito po ay nakita ko sa lahat ng mga nag-share at nagbabahagi ng kanilang karanasan nung nakasama na si Father Arnold. Kung hindi niyo na po alam, kagabi, binabasa ko po ang karamihan sa mga nag-share ng kanilang mga experiences. At natutuwa ko dahil hindi mismo sa aming mga kapatid niya na nasa kumbento at nasa seminaryo ang nakaka-experience ito, lalong higit yung mga tao na nangangailangan. Merong isang couple mula sa Baseco na nag-share ng kanilang experience. Kung kilala nyo, siguro si Jeline. Shout out kay Jeline. Jeline Aspacio. No? Si Jeline Aspacio daw, sabi niya, nagpapasalamat siya kay Father Arnold. Kasi tinulungan niya ang couple na ito na may kasal sa San Agustin ng matiwasay at maayos. Natutuwa rin ako dahil sa kababaang loob ni Father Arnold, natulungan din niya ang mga ilang kabataan. Lalong-lalo na siguro ang isang kabataan ng Youth for Christ. Ang San Agustin po ay naging masigla dahil sa mga kabataan na handang maglingkod sa kanilang kapwa. At marahil ang kanilang pagdami sa paglilingkod dito sa parokya at naging miyembro ng grupong ito na Youth for Christ. At dahil ito sa pagiging masiyahin ng pura paroko natin. Ang kanilang pinuno noon na si Aubrey, shoutout kay Aubrey Pinto, na-share niya maraming beses, marami siyang na-share. At isa siguro ang di ko makakalimutan sa kanya na ibahagi ay nung minsan humingi siya ng
ng paalam sa kay Father Arnold na gamitin yung patio para sa kanilang gathering ng Youth for Christ. Nagulat siya nung sabi ni Father Arnold, ay hindi pa pwede. Lekat, hindi pa pwede. Maraming marahil, no? Father Arnold, joke lang. Marahil, di makalimutan ni Father Arnold, no? Lekat, hindi pa pwede. Hindi ka pa pwede doon, hindi ko alam yon. No? Nagulat daw si Aubrey. Bakit hindi siya pumayag? Pinasabi na raw niya. Sabi raw kasi ni Father Arnold sa kanya, kasi, sasakit ang loob ko, malulungkot ako, kung makikita ko ang youth ng San Agustin na magagather lamang sa parking lot o patio ng aking simbahan. Doon kayo sa hall. Mas maayos, may aircon, maliwanag. Gusto ko, pag magkikita kayo, doon kayo sa parish hall. Mga digil ko mga kapatid, ang kababaang loob ni Father Arnold, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang mga ngiti, ang hindi dapat natin makakalimutan sa taong ito. Maraming tao ang nagsasabi na sayang, napakabatang pari ni Father Arnold. Sayang, marami siya pa siyang may gagawa. Mga ginigil ko mga kapatid, marahil, oo, sayang si Father Arnold. Ako mismo, ang ilang pari na nakadaop ang palad ko na pagkwentuhan kung ano nangyari kay Father Arnold. Oo nga, sayang si Father Arnold. Sa sobrang bata pa niya, marami pa siyang pagkakataon na makapaglingkod sa simbahan at sa orden ng San Agustin. Hindi pa niya naranasan na ma-assign sa Lubuagan. Hindi pa niya naranasan ma-assign sa Catanduanes. Hindi pa niya naranasan ma-assign sa Baseco at sa ibang komunidad pa namin dito sa Pilipinas. Hindi pa niya naranasan ang magmisyon outside ng Pilipinas. Marami pa. Marami pa siyang pwedeng gawin. Marami pa. Pero kagaya rin ni Jesus. Si Jesus sa ilan, nung siya ay pumanaw, sa edad na 33. Marami rin ang nagdalamhati. Marami din ang nalungkot. Marami rin ang nanghinaya. Pero ang kanilang buhay ay di dapat nating panghinayangan. Kasi tanda ito na mayroong bagong simula sa bawat isa sa atin. Kagaya na ginagawa natin taon-taon sa pagdinilay, sa pagpapanumbalik, sa pagpapasariwa natin sa mga nagawa ni Kristo sa buhay natin. Nawa sana, ganun din ang ating gawin sa pagpapasariwa ng ating mga na-experience kasama si Father Arnold. Kung ikaw, kung tayo, ay hindi masyadong palangiti, sana ngayon, kahit naka-face mask tayo, ngumiti tayo ng mas madalas. Ngumiti tayo. Kasi, sabi nga ni Mother Teresa, peace begins with a smile. Panigurado, si Father Arnold ay maraming problema sa buhay. Marami siyang pinagdaraanan bilang tao, bilang anak, bilang kaibigan, bilang kapatid. Marami siyang mga dinaramdam sa buhay. Pero si Father Arnold ay bibihira nating nakikitang nakabusangot ang mukha. Madalas siya ay nakangiti. Marahil siya ay panatag na ang Diyos ay buhay sa kanyang buhay. Ganun din dapat po tayo. Pilitin natin gumiti kahit tayo ay nagagapi dahil ng ating
problema sa buhay. Pilitin natin ngumiti kung tayo may pinagdaraanan sa buhay. Pilitin natin ngumiti kahit tayo po ay nasasaktan, nahihirapan, lalong-lalo na sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa pagpapakita natin ng pag-ibig sa Diyos, pilitin natin ngumiti dahil ang ating pagngiti ay senyales na ang Diyos ay buhay. Pangalawa, pilitin natin maging mababa ang loob. Pilitin natin tularan ang mabuting gawa ni Father Arnold na sa kanyang kababaang loob, lahat ng tao ay naaakit niya, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa Diyos. Maraming kabataan na nagnanais maglingkod sa simbahan kapag ang pari nila ay nakikita nilang mababa ang loob. Hindi sa talino, hindi sa galing, kundi sa kanilang kababaan ng loob. Humility, sabi nga, ang unang hakbang patungo sa kabanalan. Without humility, ang kabanalan ay imposible. Yan naman ang pinakitang unang daan ng Diyos. Hindi po pinakita ng Diyos kung gaano siya kalakas sa tao. He allowed Himself to be vulnerable. He humbled Himself to be like us. Yan ang unang hakbang na ginawa ni Jesus. Unang hakbang na tinaha ni Jesus na naging tagapagligtas at pagkaing buhay nating mga Kristiyano. Si Jesus na nagbibigay buhay ay nagsimula sa kababaan ng loob. At pangatlo, katulad ni Father Arnold, katulad ni Jesus, siya po ay naglingkod. Sila po ay naglingkod ng merong ngiti at kababaang loob. Nawa po sana, alalahanin natin na ang buhay natin ay hindi para sa atin. Ang buhay natin ay nakatalaga para sa Diyos at sa ating kapwa. Maglingkod po tayo. Ibahagi natin anong meron tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Palakasin natin ang ating mga kahinaan upang tayo pa ay maglingkod ng lubos-lubusan sa Diyos at sa ating kapwa. Paglilingkod na may kababaang loob, paglilingkod na mayroong ngiti sa ating mga labi at mga puso. Paglilingkod kagaya ni Jesus. Paglilingkod na punong-puno ng pag-ibig. Nawa, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa para sa karangalan ng ating kapatid na pari na si Father Arnold Santa Maria, idalangin natin ng buong kababaang loob. Nawa ang Panginoon ay bigyan si Father Arnold ng isang masaya at maligayang buhay na walang hanggan kapiling niya. Nawa, mapatawad natin si Father Arnold sa mga pagkukulang, kasalanan, dala ng kanyang kahinaan bilang tao. Nawa, matutunan natin ipagpasalamat sa Diyos na mabiyayaan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay natin si Father Arnold. Nawa, makatagpo tayo ng pag-asa na sa kabila ng ating pinagdaraan ng pinagpistad sa pagkawala ni Father Arnold, ang pag-asa natin na tayo rin ay magsasama-sama balang araw sa kalangitan kasama ang Diyos ng pag-ibig. At nawa, idalangin natin sa Panginoon na panatagin pa ang ating pananampalataya na hindi matalo ng kasamaan, ng kamatayan, ang pananampalatayang meron tayo
sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus. Father Arnold, kami po ay nagpapasalamat sa mga ibinahagi mo po sa amin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa lahat ng binigay niyo po sa amin. Hiniling po namin na kami ay iyong ipanalangin na maging mabuting anak sa ating Ama lumikha. Maging mabuting kapatid sa bawat isa sa mga nakakasalamuhan namin. At mabuting kapatid mo na handang manalangin sa iyo, taos-puso, buong puso sa misang ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo ng may pananalig sa Amang makapangyarihan na bumubuhay sa anak niyang si Jesucristo mula sa kamatayan upang kamtin ng mga buhay at mga patay ang kaligtasan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang pakundangan sa paglilingkod bilang pari ng sambayanan, si Padre Arnold Santamaria OSA ay makatambal ni Kristo sa pagsamba sa Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang tapat at maalam na pagpapahayag at pagpapaliwanag ng mabuting balita na siyang unang gampanin ng nasa banal na orden, ang siyang maging pangunahing inspirasyon at gabay ng buhay pari, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang pagsisikap ng mga paring gumaganap bilang mga pastol ng kawan ay biyayaan pa ng lakas at higit na malasakit para sa kapakanan ng simbahan, at nawa ay gantimpalaan sila sa langit dahil sa kanilang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang lahat ng nagkakatipon dito, lalo na ang mga kapatid na pare ni Padre Arnold Santamaria OSA, ay maging tunay na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, sa kanilang paglilingkod at pagbigyang magkasama-sama sa maluwalhating paghahari ng Poong May Kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Dalangin din natin ang lahat na merong karamdaman, lalong-lalong karamdamang COVID-19. Nawa sila ay makatagpo ng pag-asa at pananampalataya at pag-ibig sa lahat ng tao na handang tumulong ng buong puso upang sila ay paglingkuran. Idalangin din natin special attention na Father Anton Pascual, Bishop Gaa, mga pari, madre, laikong lingkod ng lahat ng parokya, lalong-lalong sa bansang Pilipinas. Nawa, hindi sila nawalan ng pag-asa na sa kabila ng kanilang mga nararamdaman ay magpatuloy sa pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos at manatiling tapat sa awa ng Panginoon. Dalangin din natin ang pamilya ni Father Arnold Santamaria OSA, ang kanyang magulang, kapatid, mga kaanak, mga pinagkakautangan ng loob, mga kaibigan, nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Nawa, makasumpong sila ng espesyal na saya, espesyal na yakap mula sa ating Panginoon, na matanggap nila ng bukal sa kalooban ang pagpanaw ni Father Arnold. Idalangin din natin ang Orden ng San Agustin, lalong-lalo na ang Vicariate of the Orient, Province of the Most Holy Name of Jesus dito sa Pilipinas. Nawa, lahat kami
na nagnanais at sumumpa na maglingkod sa simbahan sa Diyos bilang Agustinong pari at misyonero. Nawang pagtagumpayan namin ang lahat ng mga pagsubok na aming daraanan, mapagtagumpayan namin ang lahat ng hamon sa aming buhay, at nawa manatili kaming tapat sa aming mga sinumpaang tungkulin na kami ay magiging lingkod ng Diyos, ng sambayanan na may isang puso at diwa patungo sa Diyos. Ama namin makapangyarihan, ang aming pagdalangin naway pakinabangan ng iyong mga lingkod na pumanaw sa lupang ibabaw o sa pagkahango nila sa kinasadlakang kasalanan, sila gawing makasalo sa iyong pagliligtas sa lahat na pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, sa isip at gunita ko. Lahat ng loob ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. O mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, ragling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdan ko. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong lingkod na paring si Father Arnold Santa Maria OSA, na gumanap ng marapat na paghahaing ito sa ngalan mong dakila, ay lagi maitampok sa iyong piling, pakundangan sa kanyang mga ginawa na pag-aalay ng mga handog sa banal mong dambana, na pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at pinubuhay niyang lubos. Ang iyong mga kinupok sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiyao at pumanaw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Hindi naman. Nung matapos ang hapunan, tinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa hili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Padre Arnold na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol ni San Agustin, Santa Monica, Santa Rita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen,
na may isang isip at puso patungo sa ating Diyos. Dasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling po namin kabiyagya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Agnus Dei Quitolis, peccata mundi, dona donis pacem, dona donis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na inaaniyahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo isang awit, Panginoon. Ang maling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayang masipayo. Ikaw ang muntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo isang awit, Panginoon. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang paintulutang mabigani sa panandali at huwag narilang. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo isang awit, Panginoon. Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, paupain ang bugso ng kalungkutan, yakapin ang buong higpit, iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo isang awit, Panginoon. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo isang awit, Panginoon.
espiritual na komunyon. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal na banalang sakramento. Niibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyon Parata against COVID-19. Merciful, compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers, that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body. Strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died, most especially Father Arnold Santa Maria, OSA. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Augustine, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentine, Pray for us. Saint Rita of Cassia. Pray for us. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, kami mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap upang paghahaing tinanggap ay magdulot kagalakan sa iyong lingkod na paring si Father Arnold Santa Maria, OSA, na matapat na naghandog ng kanyang kakayanan sa ikabubuti ng iyong sambayanan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kaya isa po ng aming mga kaparian na kapatid sa konbento ni San Agustin dito sa Intramuros, kaya isa po ng lahat ng pari dito sa Seminaryo San Agustin, at sa lahat po kaysa ng mga paring Agustino sa Bikaryato at sa buong orden ng San Agustin. Kayo po ilubos na nagpapasalamat sa mga taong nananalangin at sumusuporta sa amin, lalong-lalo na sa aming kapatid na si Father Arnold Santa Maria, OSA. Inihiling ko po na idalangin po natin si Father Arnold. Maglaan po tayo ng ilang samandali ang ating buhay sa loob ng ilang linggo, mga isang linggo para kay Father Arnold, ilang pagpupugay sa kanyang ibinahagi sa atin. At idalangin din po natin ang komunidad ng konbento San Agustin dito sa Intramuros. Nawa sila ay maging ligtas sa pandemya ng COVID-19 at nawa magkaroon pa sila ng sapat na kalakasan, sapat na karunungan, sapat na inspirasyon upang may pagpatuloy pa rin nila
ang kanilang buhay, reliyosong Agustinong pari at handang maglingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos kasama ang inyong buong pamilya, ang kaibigan na pinagkakutahan ng loob. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, kumayakitaglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.